Hello, hello, hello. Kumusta may adlaw karon tanan mga kaigsunan ng mga kasamya. Ayaw gagawin boy, ang ka dito tuloy gilas ng kanya na. Kung ano na hidog mo. Gusto mo kakatay kaluya. Ang inyong mga pulong ng kada sa panasakin. The time check, it's now 2:03 in the afternoon, May 14th, Thursday, 2026 dito sa Brooklyn, New York. So makasunod ka bang pwede natin pag-uusapan, but before anything else, kayo'y inanyayahan ko ng subject mo lang itong Muntikong Channel. At as always, ito yung lagi kong sinasabi na your health is your wealth. Kasi aanhin natin yung yaman nito dito sa mundo. Pag meron tayong mga debilitating illnesses or mga life-threatening diseases, hindi natin ma-enjoy ang buhay na meron tayo, di ba? So, ang ating pag-usapan is about, dyan, politika dyan sa Pilipinas na sobrang init na yun. Papalapit na kasi yung 2028. So ngayon, alam naman natin na nagkagulo dyan sa Senado, kamakailan lang. Allegedly, pinasok ng ng NBI yung Senado dahil gusto talaga nila na, pinangkaan nila na pigilan si Bato na makapasok dyan doon. Kasi di ba alam naman natin na nakuha ngayon ng minority itong Senate presidency. So, napunta kay Alan Peter Cayetano. So, ngayon, instead of nambulaga si Soto kasi hindi niya pinagkaalam sa mga kasama niya na talaga may warrant of arrest na ni Bato. So ngayon instead of mabulaga si Bato, si Soto yung nabulaga. So nabulaga si Tito Soto. So ang nangyari, hindi maipinta yung pagmumukha niya kasi nagbutuan, pinakuha yung yung Senate presidency, lahat ng posisyon diyan sa Senado. So napunta na kay Alan Peter Cayetano, so magpatuloy na yan. So sa tingin ko si Marcolita na yung itatalaga diyan, maibalik ni Marcolita itong Blue Ribbon Committee. So magpatuloy itong flood control na investigasyon. So ngayon, ayaw talaga yan ng mga administrasyon. Kung kaya kahapon, ipinasok allegedly na naman ng mga NBI agents ang likod dyan sa GSIS kasi yung pagitan lang parang lang yan pader lang yan kung baga connected yung GSIS ng likod ng Senado. So hindi nila alam na na pala si Batula na pala dyan. So but anyway, ang totoo dyan gusto talaga nila na talaga i-bend yung law at kukunin talaga nila si Bato at ipadala doon sa dahig. So, yan din yung dahilan talaga na sa tingin ko si Tatay Digong kumbaga taktika din ito ni Tatay Digong na parang hindi na yata in-extend yung kontrata ni Cookman kasi alam naman natin na gusto nilang desisyonan dyan si Tatay Digong na guilty dyan. Si itong mga nasa ICC, mga komunista din yan. So, alam na natin kasi sila mismo, ibindalo sila yung pag-aresto kay Tatay Digong, alam naman natin na bawal yan. Hindi talaga sang-ayon even sa batas ng ICC kasi dapat idaan sa local court. So, ang ginawa nila, ultimong itong warrant of arrest ni Bato. November last year pa pala yan, 2025, pero hindi nila sinasabi na dapat idaan talaga sa local court. Yung sabi naman ng ICC, lang daw, para hindi makatakas yata si Bato kasi nagsalita na yung nila. Kaya hindi talaga nila sinabi yan. Pero ito namang gobyerno natin, itinaon talaga dito sa itong alam na nila na magpakita sa Bato sa Senado. Pero tinaiming talaga nila para hindi makaboto. So ngayon, instead of mambulaga si Tito Soto, siya yung nabulaga. Yun ang totoo dyan. Kasi sinabi nung director ng NBI, itong walang mudo din, na si Tito Soto daw yung alam ni Tito Soto yung lahat ng mga nangyayari at pinakain pa nga daw sila daw. Yan. So, na yan. So, kalukuhan talaga yung pagsasabi kung baga si Judas Iscariote itong si Tito Soto. So, pagkatapos nang nalaman na siya mismo ang baka na dyan, nagpunsyo Pilato na naman siya. Nagpunsyo Pilato si Bulagaan Soto. Si Judas Iscariote. So, dalawa yung niya. Dalawa talaga yung karakter ni Soto. Si Judas Iscariote, kasi
pinagkalulo niya yung mga kasamahan niya dyan sa Senado. Gusto niya ipa-ICC kasi gusto talaga niya na pag magpatuloy, lalo na itong impeachment, siya na yung magiging vice president na kasunod. At sa tingin natin, kahit si Marcos, kahit siya yung magiging vice president, i-impeach pa rin nila yan si Marcos kung kaya huwag magpagkampante talaga si Marcos kasi pinaligiran siya ng mga traidor dyan, mga buhaya. Nakasama, kumbaga, nagamitan lang silang lahat. Yun yung totoo. So ngayon, pilit pa rin tinanggi, pati si Marcos, sabi niya, kasi nagsalita siya, sabi niya na wala daw siyang, hindi daw niya utos yung, yung mga nangyayari. Gusto niya ma-secure daw yung mga senador. Maniwala kay Marcos, yung mga sinasabi niya, italiwasin. Kumbaga, kung ano yung sinasabi niya, paniwalaan niyo yung baliktad. Kasi may nahuli daw dyan. Ito, ipapakinig ako sa inyo. Masaya ito. May nahuli daw na NBI confidential agent doon sa loob ng Senado. Binalikan daw niya kasi yung tactical bag niya na nahulog doon sa hagdanan ng second floor kung saan nanggaling yung putukan. Nahuli siya ng mga usaa. Na, yun lang. So, nahuli daw kasi itong NBI agent, nakalimutan yata niya yung bag doon, yung niya, tactical bag niya, doon sa likod ng GSIS kung saan binabarinan nila Ginagamitan nila ng electrical drill. So nag-drilling sila doon sa pintuan kasi gusto nilang pasukin talaga yung Senado. So sabi pa ni Marvin, ni Matibag na hindi daw niya tauhan kasi wala na daw sila, nandun sila, nag-prayer meeting yata sila Baka Coca-Cola meeting sila doon daw sa hotel kung saan yun. Tapos sabi niya, sinigawan pa daw siya ni Kia Cayetano. Siyempre, alam naman yung emotion, intense na yun. Kasi ikaw ba naman doon, nagputukan na, di na nila alam kung anong nangyayari. Kaya, din nila, pinatay na yung ilaw. Alam naman natin, pagpapasukin talaga yun, baka mag-tear gas na yun. Yun talaga yung gagawin nun. So, anyway, at least, yun, nalaman natin na NBI talaga, kasi makikita nyo naman doon sa video na may NBI talaga na naka fully battle gear talaga. Pero hindi natin alam. Sabi nila na hindi daw taga NBI. Pero malalaman man yan doon sa CCTV at saka sa doon sa investigasyon nila. Tapos ngayon, itong itong 5 yata na sila. 5 ba to? Itong mga former majorities na ngayon naging minorities na sila si Soto, si Lacson, si Bam, si Kiko at si Riza. Nag-file yata ng resolution na dapat mag-surrender talaga sa Bato doon sa ICC. Oo, yan yung gusto talaga nila Mga loko-loko talaga. Pero sa panahon naman ni Gloria Macapagal-Arroyo, yan si Ping Lacson, nagtatago yan. Oo, nagtatago yung loko na yan. So, para double standard talaga itong period na ito Itong baklang Lacson na ito Gusto niya, susuko si Bato doon sa ICC, na itong ICC mismo, hindi man yan ni local court. Dapat idaan muna sa local court bago desisyonan. Pero sabi ng Supreme Court yata na within 72 hours yata, magbigay na sila ng decision dyan about sa TRO. About sa temporary restraining order na nag-file yata sila si Attorney Toyon, sila si Bato. At yan din natin siguro makikita or malalaman kung tama ba ang ginawa nila na pagpadampot at pagpapadala kay Tatay Digong doon sa ICC. So, connected na yan. So, hindi din maganda although maganda itong mga ganito, pero hindi maganda yung mga nangyayari na binastos itong Senado. So, ito nangyari na ngayon. Pwede yung mangyayari in the coming years or decades or whatsoever. Kasi nangyari na ito ngayon. Itong presidents na ngayon. So, hindi talaga ito maganda na meron tayong mga iba-ibang departamento, meron tayong mga iba-ibang ahensya. Dapat magalangan talaga tayo kung saan tayo, may mga boundaries tayo. Pero itong NBI, bureau ka lang,
nag-stepping ka doon sa hindi talaga ano, yung wala ka ng karapatan doon. Pero dahil din siguro sa mga malita, kasi alam naman natin kung gusto talaga nila na pigilan itong impeachment kasi nakuha na ng majority, takot sila na hindi ma-impeach si Inday Sara. Which is, hindi naman talaga katarungan na i-impeach si Inday Sara. Dapat si Marcos ang dapat ilitisin nyo dyan. At saka, takot din sila na malalaman lalo itong flood control talaga. Yun yung totoo dyan. Kasi, alam naman natin kung sino talaga yung may sala dyan sa flood control. Huwag niyong sabihin na si Sara yung ano dyan na. Alam naman natin yung sabi nga ni Inday Sara, ang may hawak lang ng budget si Tambaloslos, si Saldico, sila lang. At itong mga ilan dyan sa ehekutibo. So, sino man ang leader dyan sa executive, so, siyempre si Marcos. So, sila lang yung nag-uusap-usap dyan. So, di natin alam kung anong mangyayari na kasunod nito kasi ngayon, at least wala na si Bato dyan kasi sabi ni Bato nagpadala ng sulat yung or text message yata yung asawa niya doon kay Peter Alan Cayetano na ano, pasensya na daw sa mga nangyayari is bitter daw na wala na dyan si Bato kasi ang sabi pa nga skip pero hindi skip yung sabi ni Alan Peter Cayetano kasi wala naman siyang warrant of arrest na galing dito sa local court. Galing sa ICC lang eh. Kapag wala yan. Pero itong propaganda ng mga dilawan, mga pinklawan, anong kulay dyan, na, lalo na itong mga makakaliwa, gusto talaga yung mga naratibo talaga nila na si Bato bindalo at hindi, nagkagulo dahil sa kanya kasi hindi siya susuko. Kayo ba, kung ipadala kayo doon sa dahig, ipadala kayo sa ibang bansa, sa mga foreign countries, papayag ba kayo? Alam naman natin na pag nadala yan si Bato, wala, forever na yan. Kasi ultimo mismo itong ICC ay sa tingin ko mga komunista yung mga yan. Sila mismo mga bayaran yan. Kumbaga ginagamit yan. Kaya walang mga bansa na pumapanig dyan, pumapayag yan kasi mawiponize lang yan para sa mga kalaban sa politiko. At yan ay nangyari talaga ngayon sa panahon ngayon na administrasyon ng bangag ni Marcos. So maniwala pa kayo dyan sa ICC na talaga yan, legal talaga na yan. Na sila mismo, hindi man yan bansa yung ICC. Na sila pa mismo, ultimo yung head nila nagdawit mga sa rape kaso. Oh. So, ano nang mangyayari ngayon? Ito kung baga nagka-institutional crisis na talaga tayo ngayon. Yan yung totoo dyan. Kasi nagka-stand-off na between government from another agency to another agency. Pero na talaga to. Kung meron tayong mga separation of powers, kung dahil meron tayong mga judiciary, under dyan mga local courts, meron tayong House of Representatives, which is the lower house. Tapos meron tayong Senado. Yun yung kaakibat nila na kung kaya tinatawag na bicameral. Pero sila na mismo ngayon yung naglaban-laban at saka itong executive. Tapos, ginagamit nila yung mga pwersa nila, ginagamit nila yung kapangyarihan nila, nagagamitin ito mga pulis, mga kapulisan, mga marines, at ano pa dyan. Dahil niya sa mga malita-malita So, wala na talaga, ang gulo talaga ng Pilipinas. Tapos itong mga kapatid natin, mga Pilipino, pati tayo nag-away-away na, naglaban-laban na May hati yung natin, payag natin, or yung damdamin natin, yung iba, gusto talaga na, okay, dapat susuko si Bato. Pero ang totoo dyan, wala na tayo sa ICC at saka pa, bakit tayo laging magpapaalitin sa mga banyaga? Meron tayong sovereign rights, meron tayong sovereign country, meron tayong 1987 Constitution, meron tayong freedom. Bakit hindi under ba tayo ng banyaga? At saka yung freedom natin, speech, religion, freedom to vote, ganun. Wala na ba tayong ngayon? Kung kasuhan, damputin, ganun, pagtaliwas sa sa kanilang ideology or whatsoever yung anong kagustuhan ng gobyerno ngayon. Gusto lang nila na sila lang yung kung salungat ka sa kanila, ikaw yung mali. So, lahat na ba ginigipit na ngayon? Sa panahon ni Tatay Digong, wala mang ganyan. So, wala na talaga itong gobyerno ito ngayon. Tapos dito tayo. Natawa ko dito sa kay Robin Padilla
Muntik na tuloy mabugbog si Kiko Soto. Si Matching, ikaw ba naman ang galing-galing mo, nagmamagaling-galingan, tapos sinigawan mo si Rubin Padilla dyan. Tapos ngayon, muntik ka pang masuntok. So mag-file daw, or nag-file na yata si Senator Rubin Padilla doon sa ethics committee nila. Kung kahit saan yan mapunta daw. Ngayon, matigas din itong Matching. Ito si King Kong Pangilinan. Sabi niya, sige, i-file mo na lang yung magkita-kita lang tayo. So, mataas din yung ihi nitong nito. Mahina na abogado pa naman to. Tapos, alam naman natin, so alam talaga nitong mga minorities na anong mangyayari dyan kasi sabi pa ni Alan Peter Cayetano na may 4 yata na senador na nagsabi or sinabihan ba na may mangyayari daw kaya uuwi na. Kung kaya nakauwi na itong 10 bago nagkaputukan, ito sila si Gatchalian, sila si Ejercito, GB, isa pa rin itong Balimbing, lang ito, kala sa lamig sala sa init, pares sila si Subire. Lalong-lalo itong mga tulpo, sa lahat ng mga nangyayari ngayon, sobrang walang imik ang mga tulpo. Yun yung totoo. Kaya nga sabi ni Orlando De Leon, itong Armed Forces, if kung gusto nyo daw, saan ba yung sinasabi niya dito? Basta may sinasabi niya, kung gusto nyo marinig ang mga busis ng mga tulpo, magpadala daw kayo ng mag-asawang nag-aaway dyan sa Senado. Which is totoo naman. Nakakatawa, pero totoo talaga. Magpapadala kayo ng mag-asawa dyan nag-aaway kayo kasi yan yung hilig ng mga tulpo. So, yan yung magaling. Pero dito sa mga korupsyon, malita-malitang problema, mga nakawan, walang imik ang mga tulpo. Tapos ito namang sabi pa ni Orlando De Leon, if the armed forces of the Philippines allows the surrender of a Filipino to a foreign entity, then it ceases to be the protector of our sovereignty, which is totoo naman. We become a failed state with no identity left that haunt you for the rest of your lives and beyond. Totoo naman kasi bakit pa natin ipagkalulong itong iba to na Pilipino, kapwa natin Pilipino dahil ba lang sa political differences natin, yung kapwa natin ipapadala natin doon. Wala na talaga diyan sa na. Tapos itong si Marcos din, nakakatawa talaga kasi itong alam naman natin na hinahunting ito ni Tatay Digong, ito si former or mayor ng yata, bumalik ba mayor ba ito si Jed Mabilog na involved sa droga diyan. Pero ngayon ginagawa na ang nangyari ngayon nagtago yan sa panahon ni Tatay Digong, ngayon bumalik. Tapos inapuin ni BBM na under the DILG secretary. Under secretary ng DILG. Yeah, palakpakan. Hindi ba, so lahat ng mga addict, mga mandarambong, mga loko-loko, pasok yan, basta bangag na administrasyon, okay, BBM yan. Tapos ito mga tolpo, si Bintolpo, sabi pa niya, you guys want war, let's get it on. Sabi ni, hinamon pa niya yung mga DDE supporters na umatake sa mga tolpo brothers. Ang lalakas ng loob niyo kasi wala na talaga kayong ngayon, bitaw ngayon, wala na talaga. Nalalaman na ng taong bayan kung ano yung klaseng uri, anong uri ng tao ang matulpo. Nagamon pa siya. Dahil daw sa kanilang mga pananahimik nila sa gitna ng kaguluhan sa gobyerno. So umani ng puna yung mga kapatid na tulpo. Matapos sabihin ng netizen na magaling lang umano ang matulpo brothers sa mga isyong kinalaman ng awayan ng asawa. Pumalag yata ang si Bintolpo. Wala tayong pakialam dyan. Kasi ang mga tulpo wala sa hulog talaga. Yan yung totoo. Tapos ito pang party list pa. Ito Yes, maraming nagulat. Itong pumupuna siya kay Inday Sara. Parang pumapabor. Itong si Ili San Fernando, itong party list ng party list. Pero bumoto siya doon sa pagpa-impeach ni Inday Sara. Pati pa nga si Richard Gomez din. Bumaliktad din. Ito yung mga nakamalita. Parang si Bam Baricuatro din ng Cebu na tinulungan ni Tatay Digong. Naging gobernador ngayon. Bumaliktad din. Pares lang sila. Kiko Isko Moreno. Lami na ngayon
bumaliktad dahil sa mali-mali ka. Pero ngayon, panahon na yung mga Duterte, kung baga, kahit sa paman sa mga nangyayari ngayon, parang nasa good part na tayo ngayon. At ito si Eli Fernando, ito din oh. Tayo nakapag-desisyon ng yes dun sa boto natin sa impeachment. Ano yun? Yan ay produkto ng collective na desisyon ng kamanggagawa. Pero pala ang ano nyo, Patrick. tulad ng binanggit ko doon sa speech, explanation of vote, ay meron bang probable cause? So we believe meron probable cause. Meron bang probable cause kaya kaya bumoto siya ng yes. Kung totoo dyan, malita-malita lang yan. Yung totoo. Tapos ito si Amy Marcos ngayon, sabi niya, ang sabi daw ng siguro itong mga nahuli sa may nahuling NBI agent, di ba? Ang sabi ng NBI agent daw, inutusan daw sila personally na directly daw kay BBM na sa pag-arrest ni Bato at all cost daw. Kahit sino pa ang mamatay daw, kahit sino pa ang madadali, basta pasukuin daw si Bato, ngayon din. Yan yung sabi mismo ng kapatid ni BBM, si Senator Amy Marcos. So wala ka nang pakialam dyan, BBM, kahit yung kapatid mo, yung nakakatandang kapatid mo, yung madadama eh. So, wala na talaga itong gobyernong Marcos. Bangag talaga. Wala. So, anyway dito, hanggang dito lang muna makasakit. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po.